Hello, hello, hello! Hello, hello, hello sa inyo mga ka-moisture. Ito na naman po ang inyong favorite na ka-moisture, ang tagalista ng Noisy, na favorite, na faithfully defiant na si Sas Rogando Sasot, na hindi pwedeng i-report ng business impersonation dahil nag-iisa lang po ang ka-moisture ninyo. Hello! Ayan. Huwag po kayong magpapadala ng stars dahil hindi po yan nire-remit sa akin ng Meta. Okay? So, um, kung gusto nyong magpasabog ng alindog, ayan, nandiyan sa taker kung papaano. Pero bago ang lahat, of course, ang ating ritual, kailangan i-click nyo na ngayon ang share. I-click nyo na ngayon ang share para marami naman pong makarinig ng ating i-expose na naman ngayong hapon na ito bago ako kumain dahil hindi pa po ako kumakain since 1982. I-click nyo na mga ka-moisture, i-share nyo na ngayon ito sa inyong mga chat groups, sa inyong Facebook groups. Yung kanina pa naghihintay ng live, nasaan na kayo? Kanina pa kayo naghihintay? Eto na ako. Hello mga ka-moisture. I-click nyo na ang share. Click share. Ayan. Ayan. O, ano na? Ito, bonggang-bongga, super bongga ang ating topic. Ang ating topic ngayon dahil na ang daming naglalabas ang mga peking survey firms. Okay? Isa-isa natin silang babalatan, pero sa episode na ito, isa lang muna dahil katulad na ito ng nangyari noong 2016. Naalala niyo 2016? Ha? Pero bago ang lahat, i-click nyo na ang share. I-share nyo na sa Facebook group ninyo. Maghihintay ako ng mga 10 seconds. Click nyo na yan para mas bonggang-bongga, super bongga. Yung mga kumakain, ay palakasan nyo to para marinig ito ng mga katabi ninyo. At yung mga nasa motel, hugutin nyo muna yan. Mamaya nyo na ituloy. At yung mga nasa campuses, makinig kayo dahil, oh my Lord Almighty. Okay. Ewan ko kung naaalala nyo noong 2016. Okay? Naalala nyo ba yung 2016? Yung merong peking survey firm na D. Strafford. Ipapaalala ko lang sa inyo yung D. Strafford na si Mar Rojas yung biglang panalo doon. Naalala niyo bigla sila naglalabas ng mga peking survey firms, hindi ba? Asa na ba yung D. Strafford? D. Strafford, okay. Eto, buti may mga nagdi-discuss sa D. Strafford. Actually, yung D. Strafford, ano yan peke talaga siyang survey firm. Kasi, papakita ko sa inyo ha. So, nung una yan, may mga website kuno, ganyan. Tapos ngayon, wala na siyang website. Alam mo yan na siya. Pag pinuntahan mo yung D. Strafford, alam nyo na yung D. Strafford. No? Naalala nyo yung 2016. D. Strafford. Okay. D. Strafford Mar Rojas. Yan ang kanyang ang kanyang claim to fame niyan. Eto. Papakita ko sa inyo. Sinulat ko. Nandun kasi yung exposure ko nito dun sa dati kong page Ay nako, kaya ninyo dinilit yung dati kong page dahil alam nyo andun lahat ang andun lahat ang kagimbal-gimbal. So ito, syempre, ang nagpalagana pa nito, yung company, Mar Rojas. So pakita ko sa inyo yan. D. Strafford. Ayan, buti may mga graphics pa. Ayan yung D. Strafford. Okay? So, ano ba nangyayari? So, ayan yung D. Strafford. Sandali nga. Ayan. Diyos ko naman, si Inday Barona pa to, tagabantay pa siya ng naglolokohan. Eto, buti pa si Inday Barona. Meron pa siya. Ayan. So, ayan. So, syempre, yung Daang Matuwid team,
excited sila kasi may naglabas na D. Strafford, no? D. Strafford. So number 1, si Marojas dun sa D. Strafford. Pero fly-by-night yan na survey firm. Ang ginagawa nila, para panloko lang yan ng tao. Okay? Usually, nagkakaroon ng maraming fly-by-night na survey na ganito pag gusto nilang gumawa ng mga mekos-mekos. Okay? Mekos-mekos. Ayan. Kita mo, D. Strafford. Ngayon, yung D. Strafford, wala na yan. Meron pa sila dating, nakakaloka dun sa D. Strafford, meron pa sila kunwaring press conference. Ang press conference ng D. Strafford pa niyan, sa may Cebu. D. Strafford Cebu press conference. Ito yung 2016, 2016. Saan na ba yan? Para naman, anyway, hindi ko na mahanap. Siguro nahiya na yung nag-report niyan. I believe Sunstar pa yung nag-report no nung conference nung D. Strafford. So alam niyo na yung mga mekos-mekos, no? Ganyan ang ginagawa nila. Hello mga ka-moisture, yung mga kakarating lang, i-click nyo na yung share para bonggang-bongga, super bongga tayo. Anyway, so ngayon may bago na namang eksena, di ba? May bago na namang eksena. At alam niyo na yung daang matuwid talaga, ang hilig talaga nila ng mga ganyang eksena, no? Daang matuwid. Anyway, so ito, galing ito kay Ira B. Panganiban. Kilala niya si Ka-Ira. So, ang survey firm ay Social Pulse Philippines. Ayan, number 1 si Tulfo, number 2 si Bongo. Tapos, sino wala dyan? Biglang nawala si De La Rosa. Diba? Sinong pumasok? Si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Parang, ay, biglang pumasok si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Tapos, Social Pulse, di ba? Social Pulse. Tapos, ang bongga dito kasi sa Social Pulse, may website pa sila. Website, Social Pulse Philippines. Para magbukang legit, meron pa siyang margin of error plus or minus 3. Ganyan, eksena. Socialpulse.com. Okay? Ngayon, pinuntahan ko yung website ng socialpulse.com. Okay? Socialpulse.com. Eto na. Nakita ko na. So, pagpunta ko ng website, ito yung website nila. Ito yung website ng social. Akala mo naman, tagal-tagal. Social Pulse, gawa pa sa GoDaddy, ganyan. Di ba? Ayan lang yung website nila. So, nag-website pa kayo. Parang, alam niyo, sa sobrang kakapal lang mga mukha nito, talagang hindi na sila nag-effort, di ba? So, kailan itong ginawa itong website ng Social Pulse? Kailan niyang ginawa? Syempre, madali lang naman hanapin yan. Pupunta lang tayo sa whois na function, hindi ba? So ngayon, ito na yung makikita natin kung kailan ginawa yung Social Pulse website. So ginawa yan, ni-register yung socialpulsephilippines.com ng January 11, 2025. So, bagong-bago lang talaga to. Bagong-bago, super bago. So, ayun na nga, nakita ninyo. Nakita nyo na kung paano nila imimekos-mekos ang 2025 election. Di ba, ang dami ng mga fly-by-night na survey firms, hindi ba? Na paguguluhin nila yung mga survey. Alam nyo, dalawa lang ang very established na survey firm sa Pilipinas. So, yung SWS saka Pulse Asia. Yung SWS saka yung Pulse Asia, madalas nag-a-agree yan, yung result nila. Kasi nga talagang hindi mekos-mekos ang survey nila. Ano na talaga yan? Siguro may mekos-mekos, may mekos-mekos yan pagdating sa the way they word their question, lalo na yung mga commission survey. Pero in general, yung SWS sa Pulse Asia, yan ang mas reliable na survey firms. Diba? Yung iba kasi, nakita ko parang, nabili na tong mga to. Ganyan. So, yung SWS sa Pulse Asia, alam nyo bakit sila mas reliable? Kasi ang tagal na nila sa business eh. They are for more than 10 years, more than 20 years na sila. Bata pa lang ako, virgin pa ako. Mga virgin pa ako, may SWS na sa Pulse Asia.
Hanggang nagkakipay na ako, ganyan. Hanggang nagkakipay na ako, nandiyan pa rin yung SW sa Pulse Asia. Ngayon, yung mga bago-bago, medyo nag-i-establish pa lang yan ng believability, integrity, ganyan. Pero yung Pulse Asia sa SWS, matagal na yan. So, talagang garantisado na yan. Alam mo yon. So, ngayon, well, I'm not diminishing other survey firms, pero ang inaano ko lang talaga is may legacy na tong SWS sa Pulse Asia. Kaya ako, doon ako mas nagre-rely sa Pulse Asia at SWS. Okay? Siyempre, lalo na kung non-commissioned survey. Kasi pag commissioned yan, medyo may mekos-mekos pa yan. Doon lang po ako, bahala na kayo sa ibang survey firms ninyo. No? Ako doon lang ako talaga nagre-rely. SWS, saka Pulse Asia. Dahil meron po akong pamantayan ng reliability. Ang pamantayan ko po ng reliability is, unang-una, matagal na to sa business. Okay? And, yun na yun. So, bahala na kayo sa iba, no? So, Pulse Asia and SWS lang ako nagre-rely ng pagdating sa mga survey because mas transparent sila, mas matagal na sila sa survey eksena. So, ngayon, itong yung gumawa nito, yung Social Pulse Philippines, fly-by-night yan. Kagagawa lang ng survey firm na to. O, diba? Siyempre, biglang nakapasok si Kiko at Bam. So, ibig sabihin, baka may kinalaman ito sa dalawang to. Kayo na naman ba yan? Daang Matuwid? Kasi yung Daang Matuwid noong 2016, madalas kayo naglalabas ng mga fly-by-night na survey. So, baka ganun din yan. So, ayun na nga. Okay, kaya magmatsyag at magmasid dahil ang 2025 ay siguradong ito ay magiging masalimuot na eleksyon dahil gustong-gusto nilang mag-prepare para sa impeachment ni Inday at ang gustong-gustong gawin nila is wag makapasok at mas maraming makapasok na makakapag-convict kay Inday. Lahat ito is for gusto nila ng power, no? They all want power. So ngayon, kaya magmatsyag, kaya ako vote straight, PDP laban. Yun lang, 10 lang. Vote straight, PDP laban. Iyaan ang eksena. So, ngayon, nakikita nyo na kung bilang sino yung mga nilalaglag, di ba? Alam mo, nilaglag si Amy nung bumaliktad na siya. Si Camille Villar, nilaglag na rin sa mga survey ng top 12 nung nag-pro Duterte. So, alam nyo na ang mekus-mekus. Ngayon, ang sinasabi, ang chismis sa kaparangan, itong si Bam at si Kiko, ay inadapt na ito ng bagong alyansa. Although sinabi nila na hindi naman daw totoo. Pero, syempre, hindi nyo naman ibubulgar 'di ba? Kung totoo. Kasi nga, masisira kayo sa political base ninyo. Pero ang totoo niyan, meron na talagang tactical alliance ang Pink at ang sinusuka nila noon. Dahil gusto nilang makabalik sa pwesto. Hindi, tigilan niyo ako sa mga ano ninyo para sa bayan. Ang tagal-tagal ninyo na para sa bayan. Wala man nangyari sa Pilipinas. Hindi ba? Ang kailangan natin ngayon ay pagbabago ng sistema, hindi lang pagbabago ng muka. Kaya nga, ituloy nyo lang yan. Pero ang katotohanan niya, nagpapalabas kayo ng mga peking survey firms para i-mind conditioning ang mga tao na, ay, kasi naman sinabi naman sa survey na pumasok sila, kaya okay lang. Pero wag kayong maniniwala dahil ang mga survey firms na yan, katulad nito, di ba? Peking survey firm. Katulad nitong Social Pulse Philippines, hindi po siya totoong survey firm. Isa po siyang fly-by-night na survey firm. Ibig sabihin, manloloko, mandurugas. So, ayun lamang po. At maraming salamat sa mga nagpapadala ng tip. At you are keeping me afloat and moist. So maraming salamat again at huwag po tayong magpapagoyo sa mga nagkakalat na mga peking survey firm. Thank you!